At dalayan ko po, Ama, na ang iyong mensahe ay maging maliwanag, na maintindihan ng bawat isa ang iyong panawagan, at magkaisa kami, O Diyos, hindi lang sa pananalangin, hindi lang sa pag-aaral ng iyong salita, kundi sa pagsasagawa nito. Buksan mo aming mga mata, alisin mo ang takot at pangamba, bagkus bigyan mo kami ng katapangan na ipahayag ang makapangyarihang pangalan mo, O Diyos, ang iyong mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. We are in the third day ng tinatawag nating soul winning series. Ibig sabihin, pinapaalala lang sa ating mga kapatid, alam natin, panahon na ng Kwaresma, no? At marami, sabi nga, mag-rethink tayo ng ating buhay. Supposed to be these things ay dapat ginagawa natin daily, not only during Holy Week, no? Yung isipin natin yung mga kasalanan natin, isipin natin yung mga bagay na nagagawa natin against God. Ang isipin natin ngayon ay yung pagsunod sa kalooban niya. Mga kapatid, in the name of Jesus Christ, I want you to place that message in your comment section. In the comment section, in the name of Jesus Christ. No, sa pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. The purpose of this message is for us to remember our calling, to understand the reason why God saved us, at maintindihan din natin kung bakit hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon sa mundong ito, sapagkat nais niyang hanapin pa natin ang mga nawawalang kaluluwa, ang nawawala nating kapatid, ang mga nawawala nating pamilya ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ibig sabihin natin, mga kapatid? We are not aiming for increase in our membership, but we are aiming to find our lost brothers and sisters. Paano nawala sila, Pastor? Nawala sila because of lack of knowledge. Kaya sa umagang ito, hallelujah, patuloy tayong magtiwala at ipahayag ang mabuting balita, hindi lang sa panahon ng Kwaresma, kundi sa araw-araw, no? Let other people be blessed by experiencing the name, the power of the name of Jesus Christ. So tuloy natin ang ating pag-aaral sa Acts chapter 3 verse 1. Ito po yung yung event pagkatapos ng Pentecost, no? Pagkatapos na tanggapin ng mga alagad ang tinatawag nating banal na espiritu. So nakita natin doon, no, na kung nabasa niyo na po ang Acts chapter 2, makita niyo doon na after na ibuhos sa kanila ang banal na espiritu, nangaral kagad si Pablo. Okay? And then etong chapter 3, tumutukoy naman ito sa unang miracle, no, after the Pentecost. Okay? So, tingnan natin. At nawa makita niyo ang inyong sarili sa mga talatang ito ng banal na kasulatan. Acts chapter 3 verse 1. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. So sila Pedro at si Juan ay patungo sa templo. And take note of that time. They came to the temple not in the time of sacrifice. Hindi sila pumunta sa oras ng sakripisyo, kundi pumunta sila sa oras ng panalangin. So this is a reminder for each and every one of us, mga kapatid, tapos na yung paghahandog, sapagkat si Kristo'y naibigay niya na ang pinakamahalagang handog para sa kaligtasan ng lahat, at yan ay walang iba kundi ang kanyang sariling buhay. So, mga kapatid, sa oras na ito, let us live a life of freedom. No? Wala na tayong dapat gawin maliban sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na ipahayag ang kanyang mabuting balita. But ngunit kung pag-usapan natin ang ating kaligtasan, kapatid, it is finished according to the Lord Jesus Christ. Sabi na ng Panginoon sa krus sa Kalbaryo, it is finished, naganap na ang dapat maganap,
Inihandog na ng Panginoon ang kanyang buhay upang ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan. And this story and this message must be shared to all. Dapat malaman ng lahat ang katotohanan ito. Okay, kapatid, ilagay mo sa comment section, ipahayag mo ang mabuting balita. Hallelujah. If you are truly a genuine Christian believer, messenger ka ng gospel. You are the messenger of the gospel. Praise God. So, pumunta sila sa templo. So, nung oras na yun, para manalangin. And that time is 3 p.m. So, kung babalikan natin ang istorya ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sa Via Dolorosa, sa daan ng tinatawag natin pagdurusa, we know na yung final hour ng Panginoon happened 3 p.m. No? So, praise God. So, katulad nung time na yon, same time when Jesus gave up His life. No? So, ngayon, yung life na yan ang dapat mag-manifest sa buhay natin. Okay? Huwag niyo pong hayaan na ang mensahe ng Diyos ay mamatay sa inyong buhay. Share it to others. Talk about Jesus. No? Maging sa asawa, pamilya, anak ninyo. So, sabi dito sa verse 1, Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer. So, alam naman natin kung ba't sila naroroon. At sabi nga, that is the 9th hour. Acts chapter 3, verse 2. And a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple, that is called the Beautiful Gate, to ask alms of those entering the temple. Doon po ay meron silang nasalubong na nakita na isang lalaki na kung saan siya po ay paralisado na mula pa pagkabata. So, when we talk about lame from birth, it means it is hopeless. No? Hindi na siya makakaranas ng kagalingan. And supposed to be, nakita natin these people, Peter and John came to the temple to pray. Pero habang ang taong ito, ang lalaking ito, kapatid, nandun siya, not to pray, but to ask for alms, yung limos sa mga nandun. Hindi po ito yung nasa mismong temple. This is a place allowed for the beggars to stay. No? Kasi sabi nga, isa yan sa mga tinatawag nating act of benevolence ng mga Hudyo, na yung tumutulog sila sa mga balo, sa mga pulubi. Okay? So, mga kapatid, people came to the temple, number 1, to worship God. Number 2, to pray. Number 3, to listen to the word. And then yung iba naman, nandoon to meet their needs para makuha nila yung kanilang kahilingan o kagustuhan. And minsan, sabi nga natin, may mga tao na napupunta doon sapagkat they expect something, no? Na binibigay ng mga tao doon. So this person might be in this place for a very long time, na meron ng taong mga nagdadala sa kanya doon, tinutulungan siya at pinipwesto siya doon. At sabi nga natin, naging trabaho niya na, no? Naging bahagi na ng buhay niya ang paghingi ng limos. So God has a plan for these people. Katulad din ng Peter and ni John. Wala hong halaga ang kapangyarihan mula sa banal na espiritu kung hindi naman natin ito gagamitin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tuloy natin, sabi nga natin sa verse 3, seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. Na makita niya si Peter, makita niya si John, sabi nga napapasok sa templo, humingi siya ng limos. Praise God. Be cautious. Mga kapatid, daily we meet people.
Araw-araw may nakikilala tayong mga tao, araw-araw may nasasalubong tayo yung mga tao. But take note, mga kapatid, nung time na ito, makikita natin na isang tao na lumapit kila Peter, umingi ng tulong kay Peter and John. But they are not expecting that Peter and John will give him the best on that day. Mga kapatid, gawin nating blessing ang araw na ito by telling people about the greatest gift, the greatest news, the greatest story of salvation, the love of God to every man in this world. Hello. Bigyan natin ng liwanag, bigyan natin ng kalayaan ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Take part. I remember one time na may mga kapatid tayo, they focus on praying. Kapatid, prayer is good. Tama yon. But never forget, merong standing commandment si Lord. May standing order si Lord. Go and preach the gospel. No? We need prayer to trust God. We need prayer for provision. We need prayer for guidance. Pero, itong ginagawa na sa panalangin ay preparation para sa ating paghayo. Do not excuse yourselves from sharing the word. Take part because this is the will of God. Ito kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Naipahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Maraming tao, satisfied na sila sa tinatawag nating second, third option, parang price. No? They do not aim for the best because number one, they do not know what is the best. No? Nakita natin this person is already in that position, in that location for the specific purpose of humingi ng limos. Financial. No? They expect na sa temple, yung mga tao bibigyan sila. Inaasahan nila na sa templo ng Diyos, meron silang tatanggapin. Verse 4, and Peter directed his gaze at him, as did John, and said, look at us. Alam niyo po, mga kapatid, be careful. At huwag kayong pumili kung sino ang kaluluwa na babagi ninyo ng mabuting balita. This lame man has been in the temple for a very long time. Normal sight na siya. Pero sabihin natin, he is not expecting for the best. No? Parang na-immune na siya kung ano na lang yung maaabot sa kanya, yun na yun. No? Isipin nyo, we have a Father, we have a God who loves us and He is willing to give us the best. Do not deprive the best for these people. Huwag nyo pong pigilan. Huwag nyong hayaan na di nila maranasan ang pinakamainam sa buhay ng bawat tao. Ang sabi dito, look at us. Usually, isang bagay na binigyan ng diin, yung tinatawag nating tumingin ka sa amin. Okay? He is asking for money, but Peter asked him, look at us. Tingnan mo kami. Mamaya maintindihan natin yung mga bagay na ito. So when we come to different houses this coming weekend, Saturday and Sunday, dalangin natin na maintindihan nyo bakit kailangan ng eye contact, no? Bakit kailangan na nagpe-pay attention ang tao when we share the gospel. Verse 5, and he fixed his attention on them, expecting to receive something from them. Kaya nung sinabi nila Peter and John na tumingin ka sa amin, so tumingin naman siya na inaasahan niya na merong ibibigay sa kanya. Verse 6, sabi nga, but Peter said, I have no silver and gold, but what I do have, I give to you. I have no silver and gold, but what I do have, I give to you.
In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Hallelujah. A very, very short message, but powerful. No, napakaikli, pero napakakapangyarihan. Mga kapatid, Peter did not require of the layman belief in Christ to offer him healing. It was Peter's belief in Christ that affected the healing. Alam natin mga kapatid na this person came to that place for the purpose of alms, money. No? At nung time na yon, very, very different, no? Unique ang experience ng taong ito. Sapagkat sabi nga natin mga kapatid, naranasan natin, nakita natin sa kwentong ito ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Kristo. That the power of the name of Jesus do not have effect on us sa oras na tinanggap natin siya. No? Ang alam natin, ang kapangyarihan ng Panginoon ay nagaganap sa lahat at sabi nga natin, sa lahat ng panahon. Hindi pa man niya narinig ang mabuting balita, he already experienced the power of the gospel. So sabi dito, he expect gold, he expect silver, he expect money. And Peter and John said, no? Pinakita dito, sabi ni Peter, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Imagine, for the first time, may taong nakilala ang lumpo na ito na sabi nga merong eye contact, and then nangusap that they do not have money, they do not have silver and gold, no? Katulad din natin mga kapatid, if your problem is money, hindi po kami makakatulong sa inyo. But sabi nga natin, our true problem is not money and provision. Ang problema ng tao ay kasalanang umaalipin sa kanya. Kaya siya naghihirap. So, mga kapatid, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Imagine those years, mula ng kanyang pagkabata, na humihingi siya ng limos. And praise the Lord. One day, na-meet niya ang dalawang lingkod ng Panginoon and received the best miracle in his life. And that is the life of salvation. Hello, Pastor. Di ba ang pinakamaganda nangyari sa buhay niya ay yung healing? No. In the mighty name of Jesus, he experienced the power of the gospel. At yun ang pinakamagandang naganap sa buhay niya. Okay? So, mga kapatid, unang-una, silver and gold is not needed to receive salvation. People have the right to hear the truth. At hindi dapat ito ibigay sa tao dahil lamang sa pinansyal na dahilan. Do not make the gospel a business opportunity for all. No, wag niyong gawing negosyo ang mabuting balita. No, nako, pag sinyer mo yan, hayaman ka, pagpapalain ka. No. When you share the word of God, you will understand its power and you will see people's lives changes, nagbabago, pinabago. Hallelujah. Make a change. Be the change that God, hallelujah, is willingly and happily wants to experience sa lahat ng mga kaluluwang tatanggap sa Kanya. So, nung time na yon, mga kapatid, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. The person received the best message. The person received the name of Jesus Christ. Hindi pa doon natapos yun. That is only the start. No?
Sabi nga natin mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kaya dapat kapatid, magpatuloy tayo sa Panginoon. What is the response? No? Sabi nga ng Isaiah 53 verse 3, this is the purpose. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Ang tinutukoy dito yung Panginoon Kristo. Isa po ito sa mga hula. Ang sabi dito, prophecy, nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Nakita nyo? So imagine sa Acts, sabi ni Peter, look at us. And then ang sabi dito, yung binigay nilang atensyon sa pulubi, walang nagbigay niyan sa Panginoon noong time niya. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya, hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga ampas na kanyang tinanggap. Hallelujah. Mga kapatid, si Kristo ang nagpakita ng pag-ibig ng kanyang ialay ang kanyang sarili. Si Kristo ang nagtiis sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Wala nang iba. Wala nang iba na dumating sa mundong ito na napako sa krus na nagbunga ng kaligtasan maliban sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon ay naghandog ng pinakamainam na handog na magbibigay ng katubusan, ng kagalingan, ng kalayaan at kaligtasan sa lahat ng mananalig sa Kanya. And this name, sabi nga naalala ko yung isang pelikula na napanood ko, yung blank check na kung saan may isang nagbigay ng blank check, no? Pirmado niya na. Ang ginawa ng bata, nilagyan niya na napakalaking halaga. So that is accidental, no? So hindi naman intensyon na nagbigay na sky is the limit na ilalagay ng bata. Pero mga kapatid, 2,000 years ago, there is a blank check, no? Na ang nakapirma ay ang Panginoong Hesukristo. Everything that heaven can give, can provide, are available in that name. The name Jesus Christ. 2,000 years ago, the Lord signed our release papers, our freedom papers, no, by His blood. Nakalagay na rin doon ang ating kagalingan sa mga sakit at karamdaman na ating naranasan, sa mga provision. So the Lord gave us a blank check that everything we need comes from our God, been provided by our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Una, ang taong ito ay nakaranas ng kabutihang loob sa pamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Hindi malalaman ng tao ang kabutihang loob ng ating Panginoon. Hindi nila malalaman na siya ay mahabagin. Hindi nila malalaman na siya ay nais na iligtas tayo, maliban na ipayag natin ang katotohanan ito sa kanila. Faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. Verse 7, tuloy natin. And he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. No? Inalalaya nila ito for the first time, tumayo ito. Nagkaroon ng lakas ang mga paa nito. Okay? So, nakita niya yung difference ng benepisyo ng pera na nililimo sa kanya araw-araw. And he saw the power that God can give, the healing and the salvation that the Lord provided for everyone who believe. Hallelujah. So, unique ang situation na ito sapagkat this person, even though he is there in the temple, he is not there because of faith, kundi dahil sa kanyang needs. Okay? At nung oras na ito mga kapatid,
He received the best of the best. And that is Jesus Christ. Kapatid, everything we need, everything you want to find and experience, desiring in this world, isa lang talaga ang sagot. The name of Jesus Christ. Verse 8, ang sabi dito, leaping, lumulundag. He stood and began to walk and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. No, ito yung isang lumang kanta, no, ng isang charismatic singer. Nga sabi doon, no, walking and leaping and praising God. Yan yung mga kanta ng panahon ni Nanay Pusing. Okay? Walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ewan ko lang kung sa ulo pa ni Nanay Pusing yung kanta na yan. Praise God. Hello, nakita nyo yung transformation, nakita nyo yung hopelessness na naging bagong buhay, no? He will be given the opportunity of faith and also the opportunity to live dependently, no? Dependently from God, but independently from his disability. Praise God. Pinalaya siya ni Lord, pinagaling siya. At ngayon, meron siyang pagkakataon, ang tunay na pagpasok sa templo na may pasasalamat at pagpupuri at pagsamba ay naganap sa taong ito. For so many years, he never came there to ask for healing. But on that day, isang araw, pagkatapos ng resurrection, pagkatapos ng Pentecost, this person received the benefit of the cross and received the power of the name of Jesus Christ. Hallelujah. At nakita nyo ang buhay na bunga ng kapangyarihan ni Kristo. Ang sabi doon, naglulundag siya at naglakad at pumasok sa templo, nakasama nila. At ang sabi doon, lumalakad siya, lumulundag siya at nagpupuri sa Diyos. So, our obedience will produce genuine worship sapagkat God is more than willing to do everything we ask in the name of Jesus. Sabi nga ng Panginoon, on that day, you will never ask me no more. No? Bakit? Minsan pag binigla mo, sabi nga, hindi ka na hihingi sa akin. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi mo na kailangan humiling. Hindi mo na kailangan na mag-request, no? Ang sabi, hindi ko sinasabi ko kay manalangin, na ibig ko sabihin, on that day, basta may kailangan ka, hilingin mo sa Ama sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, ang question ng tao, what is God's will? Ano ba? I remember yung kwento ng yung bakit maalat ang dagat, no? About yung isang gilingan ng asin, no? Na pwedeng mag-wish, no? Kwento lamang ito na binigay sa mag-asawa. Yung babae naging ganid at dahil doon ay kung ano-ano hiniling niya na walang kabuluhan. So, nung marindi yung lalaki, yung asawa, sa ginagawa ng babae, so, humiling siya na matapos na yon. And then, praise God, yung gilingan na yon ay umiikot-ikot pa rin daw at sabing yun dahilan, nagpo-produce ng asin, kaya yung dagat na kung saan pinagtapunan sa kanya ay patuloy na umalat. Hanggang ngayon, maalat pa rin. But one thing to be sure is this, mga kapatid, most of the time, we ask for worthless things. We thought we need them. We thought yun na yun the best. But God has a better plan. Kaya nga nung time na yon, hindi na siya umaasa ng kagalingan, and yet God gave him the blessing of salvation, the blessing of healing sa buhay niya. Imagine nyo, kayo, bahala ka na Lord kung ano gusto mo ibigay sa amin. Yan ang question lagi ng asawa ko, ano ulam. Ang hirap sumagot eh. Ang hirap dahil kapag hiniling mo yung gusto mo, ay ang hirap maghanap noon. Ang malaking disappointment ko kapag ako yung willing bumili ng isang bagay, hindi naman available. At kung di man available, walang size, walang tamang kulay ayon sa request ko. Okay?
So, but with God's name, in the name of Jesus Christ, you will not be in despair anymore. Hindi ka mabibigo, hindi ka mawawalan sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay totoo at walang katapusan. Amen. Let the people know this. Hayaan nyo malaman ng mga tao to. Huwag nyo itago ang mensahe. Ipahayag natin ito. Ipagmalaki natin ng Panginoon. Verse 9, and all the people saw him walking and praising God. Nakita nyo yung tinatawag nating external testimony. No, mula sa internal change and healing of God. Yung salvation na nakita sa taong ito. At ang salvation na ito ay nagmamanifest through thanksgiving, through worship. Hello. So ang taong ito sumama na sa kanila not for the purpose of alms, but for the purpose of worshiping God. Just talk about Jesus to anybody that needs salvation and let their changed lives be the one who will speak about the greatness and the faithfulness of our God. Hallelujah. Verse 10, and recognize him as the one who sat at the beautiful gate of the temple, asking for alms, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Nakilala siya ng mga tao. Alam nila ito yung lumpo mula pagkabata. Ito yung laging humihingi ng limos. And yet, this day, nakita nila tumatakbo, lumalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. At sila ay nangabigla. At sila ay hindi makapaniwala. No, imagine people come to the temple, no, not believing, no, not expecting the best from God. Sabi nga, with God all things are possible. Hallelujah. 1 Peter 3:15, mga kapatid, huwag niyong itago ang mabuting balita. The gospel is powerful. The gospel brings healing. The gospel brings salvation and deliverance. Kapatid, you just mention this to somebody and they will experience the experience of the beggar na nag-turn ng kanyang buhay into a life of freedom, no, sa tulong ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Ang sabi dito, i-honor natin, parangalan natin ng Panginoon sa lahat ng bagay, not by our might, not by our action, but by the power of Jesus Christ. Sabi dito, dapat lagi tayong handa na sumagot sa mga magtatanong about sa patungkol sa ating pag-asa, sa pag-asa na galing sa pananalig kay Kristo. No, dapat lagi tayong available at very prompt sa pagtugon. At sabi nga natin, makita natin ang katotohanan, ang kapangyarihan nito sa mga buhay na babaguhin ng Diyos. Just obey. Sumunod lang tayo. Join us. Hallelujah. Mga kapatid, nakita natin how Peter and John shared the gospel of Jesus Christ. Never forget this. Reach out. No? Reach out. Ibig sabihin, you have no idea na kung sino ang makakausap, makikilala mo sa araw na ito. But brothers and sisters, look at these people. These people have needs. Some people are in despair. Some people gusto nang magpakamatay. Gusto nang mawala sa mundong ito. They are hopeless, helpless sa kasalanan at sa pangaalipin ng diablong kaaway natin. Kapatid, it is high time to help them. Reach out. No? Number 2, shine. And number 3, connect. Kaya yung sinabi doon, connect means look at us. No? Sabi nga natin, ang mata, ang bintana ng ating puso. Ibig sabihin, if you want to see truth in a person, look at the eyes. No? Nakita natin ito.
the one deprived from the deprived, yung bagay na hindi ibinigay sa Panginoon nung time ng crucifixion, yung sulyap ng habag, yung sulyap ng pagmamahal, hindi ho yun naranasan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. It happened para pagdating ng oras, we will have that look, that love, and that power in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Mark 16:15, mga kapatid, the marks of people who are saved, no? Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Ang sabi dito, sila hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Purihin ang Panginoon. It is high time for people to receive healing. It is high time for people to receive salvation. At magiging posible yan sa tulong at kapangyarihan ng Diyos at sa ating pagsunod. So brothers and sisters, if you are truly believers of God, let us win soul, mga kapatid, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, we thank you and we bless you, Lord. I pray, Panginoon, ang mensaheng ito ay maliwanag na naintindihan ng aming mga kapatid. And we pray, Lord, this coming Saturday and Sunday, we pray, Lord, that you use us, O God, as a channel of your power, as a vessel of your honor, of your salvation, Lord. In the name of Jesus, we are praying, O God, hallelujah, that we will meet people with needs, people who are hopeless, people who are helpless, Lord. And we pray, O God, that we will make a difference to the lives of these people by speaking about the gospel of salvation. And we pray, Lord, that the name of Jesus, the power of that name, the power to save, the power for healing, Lord, matanggap ng mga taong yan this coming Saturday and Sunday in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Kaya nga, mga kapatid, believe in the Lord, trust in God, and let God use you, and you will see amazing, wonderful things na makikita nyo mismo in your very own eyes. Kaya tayo humayo at ipahayag ang mabuting balita. Magandang umaga, sa Diyos lamang ang papuri.